Hello guys, annyeonghaseyo. So chapter 34 po ito, mini mock test, listening at saka reading. So ipi-play ko po isang beses yung listening audio. And kung gusto niyo pong ulitin guys, paki-replay na lang ng video. Okay, tapos after nito, diretso na tayo sa reading. And after nyan, mag-check po tayo ng correct answers. Okay, I'll play the audio. 34과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 지훈씨, 정말 멋있네요. 결혼 축하해요. 2번 다음 주 토요일이 친구 생일인데 무슨 선물을 하면 좋을까요? 3번 건우씨, 한국에서는 돌잔치 때 뭐 해요? 4에서 5번 하나의 이야기를 듣고 2개의 질문에 대답하십시오. 소식 들었어요? 현석 씨 아버지가 돌아가셨어요. 정말이요? 현석 씨가 많이 힘들겠네요. 오늘 저녁에 리안 씨하고 가보려고 하는데 같이 갈래요? 네, 오늘 저녁에 같이 가요. 그런데 장례식장에 갈 때는 까만색 옷을 입고 가야 돼요. 그럼 집에 가서 까만색 옷을 입고 올게요. Okay guys, let's proceed sa reading. Okay, sige. So, let's check guys, the listening muna. Okay. So, sa number 1, the instruction is 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. Okay. So, this is a conversation type ng exam. Okay. So, ito yung script guys. Number 1 is okay. 지훈 씨, 정말 멋있네요. Okay, 정말 멋있네요. You're really cool, no? 멋있다 is to be cool. O, pogi, ganun, no? Napaka-pogi mo, sabi niya. Napaka-pogi mo pala. 결혼 축하해요. Okay, so ito yung ano guys, no? Pinaka dapat nyong maintindihan for you to be able to get the correct answer. So, 결혼 is kasal, marriage. Then, 축하해요, wedding, no? 축하해요 means congratulations. Okay, congratulations on your wedding. So, kina-congratulate ka. Okay. So, ngayon, kung ikaw yung kino-congratulate, congratulations, ano yung i-reply mo dito? Okay, yan yung pipiliin mo. Okay, ganito po pagsagot ng conversation, guys, no, sa listening. Marami pong ganitong type na question sa actual exam. Okay? So, number 1, 감사합니다. Okay, it means thank you. So, pwede ka bang magsabi ng thank you pag may nag-congratulate sa inyo? Yes, it makes sense, no? Yeah. Sa number 1, actually is the correct answer. Hindi 미안합니다, guys. It means I'm sorry. And 괜찮습니다, I'm okay. And 축하합니다 is congratulations also. So, hindi pwede. So, number 1, okay? Number 2, 다음 주 토요일이, okay, 다음 주 means next week. 토요일, Saturday. Ano daw yung next week Saturday? 친구 생일인데, okay, friend's birthday. 무슨 선물을 하면 좋을까요? Okay, so 무슨 선물 meaning anong regalo yung ibibigay if magbibigay tayo ng regalo, ano yung 좋다, yung nice. Okay, di ba 좋다,
comes from the 좋다, which means to be nice or to be good. Okay? So, ano ba yung nice na magregalong pwedeng ibigay? Okay, that's the thought of this. 무슨 선물을 하면 좋을까요? Okay. So, nagre-reply siya, guys. Actually, ito lang naman yung pinaka dapat mong maintindihan din sa dulo, guys, no? So, ano yung ibibigay nating regalo? Yung maganda, yung nice. So, number 1, 지난주에 결혼을 했죠. Okay. So, last week, 결혼을 했죠. So, 결혼을 했다 is nagpakasal, past form. And 지요 means right. Okay. So, kung you use 지요, guys, no? Gumagamit ka ng 지요 as ending kapag pag may gusto kang i-confirm. Okay? Or sa Tagalog, it means di ba? Okay. For example, nagko-confirm ka na di ba umuulan? Or di ba masarap yan? Okay. So, di ba sasabihin mo, di ba masarap yan? Masarap yan, di ba? So, kino-confirm mo. So, example, 맛있다, to be delicious. Okay. Instead na 맛있어요, na ang ibig sabihin is masarap. So, what if sasabihin mo, masarap ba yan? Masarap yan, di ba? Di ba masarap yan? Okay. So, you can say, 맛있지요. Okay, yan. 맛있죠. Okay, yan. So, dito, di ba nagpakasal ka na last week? Okay, kino-confirm mo lang. Okay. So, tinatanong niya, ano nga yung sa script? Anong regalo yung ibibigay? Tapos, yun yung sasagot mo. So, mali, guys. Okay? Next, 옷을 선물하는 게 어때요? Okay. So, ang grammar part dito, guys, sa chapter 34 is itong 는게 어때요? So, it means how about. So, ginagamit po siya when you make suggestion. Okay? So, 옷을 선물하는 게 어때요? Again, how about giving clothes as a gift? Okay. So, yung verb dito is 선물하다. So, alam niyo ba yung ibig sabihin ng 선물? It means regalo, gift. And hada, literal meaning to do. No, yung ha dyan, guys. It means to do. Ito, 선물. So, meaning to do a gift, yung literal na meaning, to do a gift, or magregalo, to give a gift. Okay. So, how about giving gift? Ano yung ibibigay na gift? Ut. Okay. So, it is the correct answer. Okay. 옷을 선물하는 게 어때요? So, you are suggesting na magbibigay kayo ng dress or damit. Ganon. Okay. So, number 2 could be correct answer. Hindi na 이런 선물을 줘서 고마워요. Okay? So, 이런 like this 선물 gift. Meaning, 이런 선물 like this gift. Or tulad nitong regalong ito. 줘서, give. Then, since, no? Then, 고마워요, thank you. Thank you because you gave me this kind of gift. Or, thank you for giving me this gift. Napapasalamat ka lang. So, no, that's not the correct answer. 제 생일은 My birthday is 다음 주 토요일이에요. Next week, Saturday. So, 아닙니다. Okay, 정답. 네, 정답은 2번입니다. 네. 자, 3번. The script here, or the question niya is, 건우 씨. Okay. 한국에서는 돌잔치 때 뭐예요? Okay. 돌잔치 때 뭐예요? Okay. 뭐해요? Okay. So, in Korea, 한국에서 잔치. Okay, so 돌잔치 meaning first birthday party. Okay? Te, when, sa tuwing, no? Sa tuwing first birthday party daw in Korea, mo heyo. Ano yung ginagawa? Okay. Ano ba yung ginagawa sa tuwing first birthday party in Korea? Okay. So ano yung re-reply mo, guys? 아기가 참 예쁘네요. Okay, the baby is very pretty. Okay, so no. Tinatanong ka ano yung ginagawa, sinasagot mo ng ganun. Hindi. Okay, so dapat yung sagot mo rin, guys, is action, no? So kasi dito, 돌잔치가 참 재미있어요. Okay, so it's not action kasi 재미있어요 is description. Okay, it means fun, funny, interesting. So meaning masaya daw, very interesting daw yung first birthday party. So, hindi, no? Kasi tinatanong ka ano yung ginagawa. Okay. Ito, 근 반지를 선물하는 게 좋아요. Okay? So,
금 반지를 선물하는 게 좋아요. 금 반지, 금 is gold, no? 반지 is yung ring yata, guys. Okay, ring. So, yung sing-sing, okay? So, gold ring, 선물하는 게 어때요? Giving gift, 좋아요. 좋아요. So, meaning, it's nice, no? So, it's nice to give gold ring as a gift. Yan yung thought. So, hindi rin, guys. So, as you observe, 예쁘다, 재미있다, 좋아요, 좋다, puro po yung description and it does not answer to the question, 뭐 해요? Ano yung ginagawa? Okay, so therefore, it should be an action which is 먹어요, kumakain daw, no? Kumakain daw sila ng bap sa first birthday party, ng meal, no? Together, and nagko-congratulate or, dito guys, chukahada. Ano yung meaning ng chukahada dito? Chukamida, yes, congratulations, no? Pero dito guys, chukahada, to celebrate. No, so dalawa yung meaning niya, pwedeng to celebrate, pwede ding to congratulate. So dito, in this context, to celebrate. So meaning, sineselebrate daw yung birthday ng bata. Okay, yan yung unang ginagawa pag first birthday party. And kumakain din daw ng meal. Okay, so therefore, number 4 yung tamang sagot dito. Okay? Okay, next, for number 4 to 5, nakalagay is, 하나의 얘기를 듣고 두 개의 질문에 대답하십시오. So, dalawang questions po siya, guys, for one audio. Okay? Sa actual exam, hindi na po ganito, guys, no? Yung dalawa yung questions, tapos isang audio. Wala na pong ganun, guys. Pero, it's still helpful kasi it's still Korean language. Same pa rin yung vocabularies and grammatical structure na ginagamit sa actual exam. So, it's really a good practice pa rin. No? So, important pa rin ito, guys, na pagdaanan natin. Okay, so, may mga questions po siya dito, guys. Ito, 두 사람은, dalawang tao daw, 어디에 가려고 합니까? 어디, saan, kada, to go. And then, yung grammar part dito, guys, i-highlight ko po siya. Highlight ko po yung grammar, ha. 가려고 합니까? 가려고 합니까? Plan to. Okay, so meaning, yung dalawang tao, saan daw nila planong pumunta? Okay, where do they plan to go? Okay, that's the first question. So, okay, so yan guys yung mga choices dito. We have 집들이, housewarming, 돌잔치, first birthday party, 장례식, funeral, and 결혼식 is wedding ceremony. Okay, so we have also number 5 question. 남자는 무슨 색 옷을 입는 것입니까? Okay, so yung lalaki, 남자, 무슨 색, meaning anong kulay ng damit. Okay, yung isusuot. Okay, 입을 것입니까? Okay, so 빨간색, red, 까만색 is black, then 하얀색 is white, then 파란색 is blue. So, di ba sa previous lesson natin, guys, sa chapter 34, part 2, napag-usapan po natin doon na pag yung mga Koreans, during funeral, they wear, ano ba yung sinusuot nila? Yes, black. So, you can get hint kung ano yung pwede niyang isuot. Okay? But we still don't know yet kung ano ba yung event na ito. It could be 결혼식, wedding ceremony. It can also be 장례식 or 집들이. So, we still don't know yet. Okay? So, important pa rin na pakinggan or basahin natin yung script. Okay? Ito yun, guys. Okay, sabi ni Yo, babae, 소식 들었어요. 소식 is news. 들었어요 means heard, napakinggan. So, narinig mo ba yung balita? Okay, 소식 들었어요. Okay, 현석 씨 아버지가 돌아가셨어요. Okay, this first line pa lang, guys, no? Okay, Mr. 현석 아버지, father, 돌아가셨어요. Ito yung, guys, no? Yung pinaka-key dito is 돌아가셨어요. Okay, 돌아가셨어요 means to pass away. 돌아가시다. So, namatay. Namatay daw yung papa ni Mr. 현석. Narinig mo ba yung balita? Okay, sabi ni 남자, 정말요? Really? 현석 씨가 많이
많이 힘들겠네요. Okay. So si Mr. Hyunsok daw, it must be he must have been what? Suffered a lot. Okay? So 힘들다 kasi is to be to be in hard situation. In this context, nahihirapan. Okay? So get means supposition in this context. So it means siguro, guys, no? Okay. Siguro naghihirap na siya ngayon, no? Siguro maraming pinagdaanan niya ngayon. Yan yung thought niya. Really? Okay. So, dito pa lang sa first line, guys, mahihint mo na yung patutunguhan ng sagot na ito is, ano ba? Yes. May namatay. So, saan ka pupunta? Sa housewarming? Sa first birthday party? Sa funeral? Or sa wedding ceremony? No? So, therefore, may hint ka na agad na it's number 3 kasi funeral siya. Okay? So, sabi pa dito, 네, 오늘 저녁에 같이 가요. So, sabay tayo ngayong gabi. Okay, sabi ng yung babae pala una, 오늘 저녁에 리한 씨하고 가보려고 하는데, okay? So, 가려고 하다 again means to be or to plan. So, I plan to go to I plan to go together with Mr. Rihan this evening. 같이 갈래요? 같이 together, then 갈래요. 을래요, guys, meaning would you like to, no? So, would you like to go together? So, gusto mo bang sumabay? Ay plano kong pumunta kasama si Rihan si ngayong gabi. Okay? Sabi ng lalaki, 오늘 저녁에 today evening or tonight, this evening, 같이 가요. Let's go together. Okay? Tapos tanong ng babae, 그런데 장례식장에 okay, yung funeral, guys, yung place na kung saan he held yung funeral, kalte. So, when we go to funeral hall, ganun, 까만색 옷을 입고 가야 돼요. Okay. ito na, 까만색 black. 옷을 입고 가야 해요. You have to go wearing black clothes. 까만색 is black, then 옷 is clothes. Yan, yadweyo grammar, you have to. Meaning, kailangan mong pumunta. Suot mo yung black na shirt. Okay? When you go to funeral hall. Okay? So, sabi ng lalaki, 그럼 집에 가서. So, if that's so, 그럼 means if that's so, kung ganyan sa Tagalog, 집에 가서, pupunta ako sa bahay, and then, 까만색 옷을 입고 올게요. So, susuot ako ng black shirt. Okay, then I will come here. Okay? So, ulkeyo, I'll come here. So, babalik ako. Ganon. So, therefore, guys, saan nila planong pumunta? 네. 두 사람은 어디에 가려고 합니까? 네. 장례식. Okay. 장례식에 가려고 합니다. Okay? 그래서 3번이 답이 되겠습니다. Number 3 yung tamang sagot, guys. 네, 자, 5번. 남자는 무슨 색 옷을 입는 것입니까? Or 입을 것입니까? Okay. So, ano yung isusuot ng lalaki? 네, 까만색 옷을 입을 것입니다. Okay, so, he will wear a black shirt. Okay, so therefore, number 2 yung tamang sagot dito sa number 5. Okay. 자, 여기까지 듣기 시험이었습니다. 네, 자, 다음은 yung next po is 읽기. Okay, reading. So, medyo challenging yung reading, guys. Okay. Okay, so fill in the blank. Okay, so the instruction says, 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Okay, 자, 1번. 한국에서는 in Korea daw, 아기의 babies 첫 번째. Okay, 첫 번째 means 첫 번째 means first. Okay? 생일, birthday. So, meaning first birthday. So, 첫 번째, 생일. Meron tayong other word niyan, guys. Okay. So, yung dul. Tawag niyan is dul. Okay, sir, di ba dul janji yun? Okay. So, di ba kanina, guys, meron tayong dul, dul 돌잔치. Ayan. So, yung 돌잔치 is first birthday party.
Okay? Party ito guys, it's a party. Okay? Itong dul is first birthday. It's not party, but it is a first birthday. Okay? Another way of saying first birthday is tul. Okay? tul이라고 합니다. 라고 합니다, it means called, tawag. So, meaning, in Korea daw, ang first birthday is dul yung tawag sa kanya. 라고 합니다. Okay. So, number 1 is the correct answer. Okay. So, 이를 기념하기 위해, in order to celebrate this one, okay, 기념하다 kasi guys is to remember, no? I-celebrate yung thought dito. In order to celebrate this one, 가족과 family and the relatives, okay? Ito guys, 친척 is relatives. Muyo, gagather sila together, tapos kakain ng meal and mag-congratulate or mag-celebrate. Okay? So, number 1 is the correct answer. Begil is 100th day. Then, 집들이 is housewarming. Then, 결혼 기념일 is wedding anniversary. It's number 1. 1번. 네. 자, 2번. Okay. 진영 씨 소식 들었어요? So, narinig mo ba yung news, Miss Jinyoung? No. Jinyoung 씨 소식 들었어요? So, narinig mo ba yung news ni Miss Jinyoung about kay Miss Jinyoung? Kasi si Miss Jinyoung pala yung pinag-uusapan dito, guys. Okay. 진영 씨가 다음 달에 결혼해요. Si Miss Jinyoung daw, 다음 달, next month, 결혼해요. magpapakasal siya. 사비 나 marites din. 네, 저도 어제, ako also kahapon, yes, blank 받았어요. Uy, ano kaya yung natanggap nila? I also received blank yesterday. 남자친구를 사귄 지 얼마 안 됐는데, okay, so 남자친구, boyfriend, 사귄 지, 사귀다 is to date, no? To date someone. 년지, it's been, 얼마, long, okay, then ande, it's not, meaning, it's not long, or hindi pa ganun kahaba, since they dated each other. But 벌써 결혼을 한다니 깜짝 놀랐어요. But since they said they will get married with each other, 깜짝 놀랐다 is I was surprised or I got surprised. Na-surprise siya, guys. No? Since magpapakasal na sila agad, no? 벌써 already. No? Na hindi pa naman ganun kahaba yung pag-date nila. Okay, so parang ano kasi ito guys, due date, may due date, no? Okay, so by the way, dito pa lang, actually guys, ito lang naman yung need nyo dito, no? Okay, ano ba yung pwede nyong matanggap as someone na hindi kayo yung ikakasal, as a guest? Okay, yes, you can receive 청첩장 or wedding invitation. Okay, so it's not 선물, which is gift, then 피로연 is after party. Okay? So, di ba, wedding ceremony ngayon, tapos magpa-party, ang tawag dyan is piroyon. Okay? Then, 추계금 is, ano ito guys, yung pera, yung cash na binibigay during the wedding ceremony, na binibigay sa couple. Okay? Cash gift, kumbaga. Congratulatory cash gift, ganun. So, number 3. Okay? Okay. Next, number 3. 한국의 결혼은 okay. So, 전통 훈례와 서양식 결혼식이 있습니다. Okay. So, 있습니다. meron daw 결혼식, wedding ceremony na 서양식. Okay, 서양식 is Western way. Okay. And 전통 훈례. meron din daw traditional way, no? Or traditional wedding ceremony. Yung Korean wedding. So dalawa pala guys, merong 전통, yung traditional na pamamaraan, yung wa is and 서양식, yung western or modern way na ngayon, no? Okay. So background lang po ito guys. Okay, basahin mo natin background.
Okay, 요즘에는 these days 보통 wedding dress를 입고, so wedding dress, no? Usually the wedding dress na yung sinusuot. 서양식 결혼식을 많이 하지만, okay, so wedding dress, tapos yung ginagawa is yung 서양식 결혼식. Okay, yung meaning yung westernized way ng pagpapakasal. So ano ba kasi yung western? Yung magsusuot ng ano guys, wedding dress. Kasi yung old way sa kanila is nagsusuot ng traditional dress, yung hanbok. Okay? Mani hajiman, so meaning marami na daw ngayon yung western way yung pagpapakasal, but merong jiman dito guys, no? But 전통 훈례의 풍습도, but traditional wedding 풍습 is yung ano guys, yung costume or yung belief, ganun, no? So belief 아직 남아 있습니다. So still 남아 있습니다 is remaining or remain, no? So meaning may naiwan pa daw. 남아 있다. Okay, 남아 있습니다. Remains, no? So meaning may naiwan pa daw still na mga belief or costume ng traditional wedding. So meaning as of this moment, meron pa din daw naniniwala at gumagawa ng mga traditional wedding way. Okay. So 결혼식이 끝난 후에, okay, ito yun guys. The wedding ceremony 끝난 후에, after matapos. Okay? 신랑 부모님과, okay, 신랑 부모님. Okay. So parents, groom. Groom of parents. Okay, ito kasi 신랑 is groom, then 부모님 is parents. So meaning parents ng groom and 친척. Okay, yung relatives niya, 들에게, to the relatives and parents of the groom, 인사를 드리는데, so nag-o-offer daw ng greetings, no? So meaning nag-greet daw, saan nag-greet guys? Okay. Merong tinatawag na greetings na ginigreet mo yung relatives at saka parents ng groom after ng wedding ceremony itself. Okay. Ito'y, okay, ang tawag nito is blank. Okay. It is called blank. Okay. So, anong tawag dun, guys? Yes, it's, yes, Quebec. Okay. So, Quebec, guys, if you follow the part 2 discussion, okay, sa ating group, no? So, madali mo itong, ano guys, madali mo ito masasagutan. Actually, dito pa lang, actually, ito lang naman talaga yung need mo na, ano sentence, no? Pwede nang wala ito. Pwede nang, actually, wala lang, panggulo lang talaga yan dyan. Okay? Pero bakit natin diniscuss? For the vocabs purposes and also grammar na din, no? Okay, pero in the actual exam, guys, you have to learn how to identify the core sentence. In this paragraph, ito yung pinaka-core dito. Okay? Na if alam mo lang talaga ang about sa Quebec, ito yung greetings na kung saan nagpe-pay respect yung bride sa parents at saka relatives ng groom. Ang tawag dyan is Quebec. At ginagawa din yan after ng wedding ceremony. Okay? So, number 3 is the correct answer. So, that's the importance of reading the culture part ng kada chapter, guys. Kasi kahit paragraph yan, pero pag alam mo na yung topic, you can skip, no, the other background information and just focus on the core sentence like this. Okay. So, actually, mahirap to. Actually, mahirap naman talaga to if you are not familiar sa culture nila. And if kulang ka sa vocabs. Pero once na familiar ka na sa culture nila and alam mo na yung vocabs, so wala na guys, maning-mani mo na siya. Okay? Yung akala mo yung mahirap, madali lang pala. Okay, so last part of the reading. Okay. So, dalawa yung question guys, pero isa lang yung given. Okay? So, tulad nito guys, no? 새로운 집 이사를 가면. Okay. Ito palang first na ito. Okay. Diba? 면 is if. Okay. If pupunta ka daw, mag-iisa ka. Ano yung isar을 kada? Yan yung verb guys na ang meaning is to move, no? To move meaning lilipat. Okay.
So meaning if lilipat ka daw sa bahay na 새로운. Okay, 새로운 means new. So new house. So if you move to new house, yan pa lang na first na salita na iyan, makakakuha ka na ng hint na yung pinag-uusapan dito is 집들이. Di ba guys? Ano yung 집들이? It is housewarming. Okay. So, di ba housewarming siya? Okay. So, if you study the book, the culture part, you will know that 집들이, housewarming is, yan po yung housewarming party na kung saan ginagawa mo every time you move to new house. Okay. So, therefore, you can skip. May sagot ka na agad sa number 4. Okay. So, yan na yun. 가족이나 친구를 초대해서, meaning, you will invite your friends or your family and you will do housewarming party. Okay. Dito naman guys, sa number 5, okay, meron siyang specific na, ano guys, no? 세제를 선물하는 것은, meaning, ang pagbibigay regalo daw ng 세제. Okay, 선물하다 is to give gift, okay. So, 세제 is detergent. 어떤 의미입니까? Okay, 어떤 의미입니까? Anong meaning? Okay, 어떤 which, then 의미 means meaning. Which meaning daw? No? Alin yung meaning ng pagbibigay ng regalo ng detergent, 세제. So, you can, since specific siya guys, pwede mong hanapin kung saan dito yung 세제. 세제. Meron ba? May nakita ka bang 세제 dyan na word? Ito guys. No? meron siya. Okay, 보통 휴지나 세제를 많이 선물합니다. Okay, but you cannot get enough information about. hanap ka pa. 세제. ito guys, 세제. 세제는 yan. Okay, 빨리 부자가 되는 의미가 있습니다. Okay, yan yung core sentence dito sa ito yung pinaka-core dito guys na sentence na, kung saan pwede mong mahanap yung sagot. Okay. So ngayon, 세제, ano do yung meaning niya? Yes, 빨리, quickly, 부자, rich, 되다, to become, then meaning, 있습니다, meron. So meron na siyang meaning na magiging rich ka ng mabilisan. Okay. Yung detergent. Okay. So, saan dyan sa choices na merong, actually guys, ito yun, no? 빨리 부자가 되기. Yan. Okay. Yan. 빨리 부자가 되다. Okay. 빨리 부자가 되다. Yan. So, nakita mo yung exact word. Okay. Which is number 3 yung tamang sagot dito, guys. No? So, you can use this technique. But, sad to say guys, these days, no, sa ganitong mga exam ngayon, hindi na po ganito kahalata, no? Kasi, may tendency, in most of the cases kasi, they will use another word dito sa choices. Hindi talaga it's the same na tulad nito na nati-check natin na uy, ayun, magkapareha, ito yun. Madali lang, di ba? Pero sa actual exam ngayon po, guys, is different na po kasi they will use another vocabularies na may similar meaning sa kung ano yung sinasabi dito. So, meaning, mahihirapan ka if you rely only on this method. So, it's better pa rin na mag-ipon ka ng vocabs. But it can help, no? It can help. This one can also help you get the correct answer quickly. Kasi, you identify the core sentence. Ganun po yun guys, sa paragraph, i-identify mo yung core or yung mga key sentences na kung saan pwede kang humanap ng sagot. Okay? And magagawa mo lang yan ng mabilisan if marami kang naipon na vocabs. Okay? So, discuss natin to guys para matapos na rin. No? Kasi hindi ko pa i-discuss ano yung ibig sabihin nito eh. For your information na rin din. Okay? So, 초대를 받아서 makaka-receive daw ng invitation, 갈 때는, okay. So, pag pupunta ka daw, maka-receive ka ng invitation, okay, 선물을 사 가는데, okay, so, 선물을 사, bibili ka ng regalo, pupunta ka, and usually, yung binibili na regalo is tissue or detergent.
no? Yun yung maraming mga nagreregalo niyan. Okay. 휴지는 yung tissue daw is 일이 잘 되라는 의미가 있고, so meaning 일이 잘 되다. Yung 일이 잘 되다 na ibig sabihin niyan is yung mga bagay daw to go well, no? It means that things will go well. Okay? So yung il dito guys is things. It means things, no, yung mga bagay. So meaning if magbibigay ka ng 휴지, tissue, yung mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay mo will go well. Okay, yan yung ibig sabihin. Kasi tulad ng tissue guys, di ba, pag tinatanggal natin, smooth siya, smooth yung daloy. Okay? So, it also means na pag nagre-regalo ka sa isang tao, sa isang tao, so meaning, wini-wish mo na sana magiging maganda yung daloy ng kanyang buhay sa bagong bahay. Okay? So, pag sedya naman, okay, pag sedya yung ireregalo mo sa housewarming sa may-ari ng bahay, meaning, wini-wish mo na sana mabilis yung pagyaman niya. Okay, yan. Okay. Kasi, 요즘은, these days daw, 부부가 함께 yung couple 쓸 수 있는 커피잔, okay, 같이, together, 쓸 수 있다, to use, 커피잔, meaning coffee glass. Okay, coffee glass na ginagamit sabay ng mga mag-asawa. Okay, 화분. Okay, 화분 같은 것을, 화분 is flower base. Okay, 선물하기도 합니다. So, meron din nagre-regalo guys, no, ng mga bagay tulad ng flower based or mga coffee glass or cups na pwedeng gamitin sabay ng mga couple. Okay. So, yan po. So, medyo mabilis po yung discussion natin, guys, no? And it's not too detailed, unlike sa mga early video natin. Kasi, you've reached chapter 34 po ito. So, kapag nakarating ka na ng chapter 34, guys, so I guess, marami ng improvement sa'yo, no? Sana marami ng improvement na nangyari sa pag-aaral mo. So, meaning, mas nakakaintindi ka na, kahit hindi pa 100%, at least meron ka lang mga naiintindihan. Okay? So, yun po. And see you po sa next chapter.